Unahin muna nating pag-usapan itong mga netizen na galit dito sa pamimintang dito sa mga pulpul na mga politicians na ang Manila Bay ang sinisisi nila dito sa baha. Yung Dolomite Beach raw na ginawa doon sa kay former President Duterte at that time, yun ang sinisisi nila na yun ang dahilan sa pagbaha. Dapat yan isisi yan. Ganon. Mga tanga mga bobo. Especially yan si Rido na yan na parang si Koke yung mukha. Yan, yung nasaan na kaya yung utak mo, sir? Sana yung utak mo ilagay mo sa sa ulo mo kasi yung utak mo siguro nasa pisngi mo. Paano? Kaya nga si former President Duterte nilinis niya itong Manila Bay na sobrang dumi at that time. Kasi yan po ang dahilan na bumabaha. Tapos ngayon na nilinis yung Manila Bay na yan, yun pa ang pinagbibintangan. Hindi nyo kasi matanggap na nalinis ng isang taga Mindanao. Kayong mismong mga taga Manila, hindi nyo nalinis. Diba? So, sampal yan sa mga pagmumukha nyo. At heto pa, pag-usapan din natin itong video na ito, no? By the way, that video, no? Isang netizen po galit na galit doon sa Manila Bay. Panoorin natin yan mamaya. At ito sa pangalawang video natin, ay panoorin rin natin itong interview nitong si Ted Filon na in-interview itong si Attorney Conte, no? Yung Conte lang yung utak. In-interview siya. Parang napapansin natin na parang tuwang-tuwa siya sa balita tungkol kay Senator Bato. O bakit kaya siya tuwang-tuwa dito na may update tungkol sa ICC na meron na raw warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Okay? Mamaya, yan po ang ipapakita natin at magre-react tayo dyan sa mga sasabihin na mga yung mga konti lang yung utak. Okay? Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Dito natin makikita ang isang mga kalaban ni former President Duterte na tuwang-tuwa sila kapag meron ng aksyon ng ICC. Kita-kita mo dito Panoorin natin itong interview ni Konti lang yung utak. Ni Ted Filon. Play. Sige, so attorney, you were saying po kanina naputol po tayo doon, yung ang issue nga ho dito, yung bang informasyon kung saan talaga Ito, pasensya na po Konti pero yung mukha mo, yung para kang si Godzilla. Sorry na po, sorry. Ang mukha mo si Godzilla. Kagaling kasi nga ngayon dahil doon sa paglalabas po ng balitang ito over the weekend, ang dami kaagad pong mga kung ano-anong nanganak na istorya po dito, attorney. Paano hindi manganak ang storya? Kilala naman natin si Rimulya di ba? Hindi yan, Makati yung bibig ni Rimulya. Hindi yan papakali. Dapat, there is no dull moment kay Rimulya. Dapat magpa-interview sa media. Dapat talaga mag-trending araw-araw si Rimulya. Pwede naman siya naman yung nag-bulgar, nagsiwalat dyan, nagbalita niya na meron na raw warrant of arrest ng ICC na inihanda para kay Senator Bato de la Rosa. So ito ngayon, in-interview rin itong konti ng utak. Siyempre, nirespeto itong in-interview ng News 5 kasi marami rin itong sasabihin Oo nga at kung... Oo nga utot mo! Pabalikan ko po yung mismong interview ni Kabut na Demonia. Sabi niya, I have it on credible information ba? Kumbaga, may nagsabi sa kanya. May nagsabi sa kanya? Naniniwala ka naman. Nakita niya yung warrant. Kaya... Tuwang-tuwa ka naman. Yan namang hinihintay nyo ikaw naman, atat na atat, magpa-interview ka agad kasi alam mong may balitang ganyan na aarestuhin na si Bato, pa-interview ka naman kaagad, di ba? Paborito mo naman yung eksena na yan. Yak! Ew! Posible kong meron, posible wala, kumbaga. Pero ang pinangahawakan niya ay hearsay information. Kung ano't ano man, sabi namin, huwag na tayong mag-speculate pa kung may lalabas pa o wala. Kasi para sa amin, meron yan. Meron yan. Siyempre, maniniwala talaga kayo. Kasi, gusto nyo Gusto nyo makulong si Bato Ay nako, takot lang kayo ni Bato de la Rosa na manalo sa 2028. Yun ang katotohanan. Kasi ang mga yelo po, wala nang lugar sa politika. Yan ang totoo. Sino ba? May tanong ko nga sa inyo, sino ang leader nyo ngayon sa mga dilawan? Isinusuka na nga kayo ni Leni Robredo Parang hiyang-hiya si Leni Robredo sa inyo.
Ayaw na nga kayong pansinin ni Leni Robredo. Kasi si Leni Robredo, nandoon na sa Naga, nag-concentrate na sa pagiging mayor. And good for her. Ni Leni Robredo. Diyan ka na lang, Leni. Kasi kapag nandito ka sa local, masisira ka lang dito sa mga, mga kaalyado mo. Yan si Dilima, isa rin yan. Jonel. Ikaw, konti, ewan ko na lang sa'yo. Ha? Ano bang pakay nito? Hindi ka ba naman may plano ka bang tumakbong congressman? Talo ka. Ano na lang, ay na. Mananalo ka lang siguro kung dadayain. Kaya po, siguro, magandang pagkakataon ito na pag-usapan yung mechanic. Magandang pagkakataon na pag-usapan. Maganda, kasi tungkol ito sa aresto ni Bato. Excited ka naman. Excited ka naman. Ng paghuli. Kaya maganda yung maganda raw pag-usapan yung paghuli ni Bato. Ina-assume na niya talaga na may kasalanan si Bato. Ipulpul rin yung utak mo eh. Diba? Maganda po yung may reaction niyo. Kita nga, partida pa dyan, attorney ito ha. Pero ito ang isang attorney na hindi marunong bumasa ng sitwasyon. Basahin mo muna ang sitwasyon. Kung may kasalanan ba talaga si Bato, wag mong pangunahan. Di ba? Kailan nila ipapahuli after, sorry. Excited siya, excited. Kailan ipapahuli? Smile pa siya. Utot mo. Sa loob ng Senado, sabi sa Executive Secretary, i-extradition namin. Kaya ngayon pala, medyo nagkakaroon na ng kalas-kasan tungkol dyan. Para pag dumating na yung mismo, konti na lang yung tanong. Okay? Tuwang-tuwa ka kasi papunta na yan sa huli ni Bato. Ito na yung masasabi ko sa iyo, Conte. Hintayin mo lang ang 2028. Good luck sa inyo kung saan kayo pupulutin kapag mananalo si BP Sara. Yun lang masasabi ko dyan. Na lang yung diskurso. Yun na nga. Kasi marami tayong tanong dyan, attorney, no? Unahin ko muna yung sinasabi po ninyo, yung paano yung magiging proseso na ang sabi po ninyo sa inyong pahayag sa inyong social media, ito po ay kung maaaresto siya, ay maaaring through surrender at hindi po extradition. Tama po? Paki-explain po yun sa amin, attorney. Yan ay ayon dun sa mga batas. Actually, dalawang batas. Huwag kayo maniwala dyan. Paki-explain, attorney. Niwala naman kayo. Tapos si Don Martivi naman, pinanood rin. O nga, nagtataka nga ako eh. Nagtataka nga ako bakit pinanood ko pa ito eh. Actually, pinanood ko ito para banatan ko lang siya eh. Okay, well, hindi. Sa mga sasabihin niya, alam ko naman na yun, lahat ng mga sasabihin niya ay bias yan. Pero gusto ko lang banatan siya. Walang naman yan, wrong practice at RA 9851 ang sinihan. Consistent sila pareho na yung proseso ay ang tawag ay surrender to the ICC, surrender to the court. Yung extradition, kaya lang naman po napunta sa ating mga sa discussion. Smile niya, excited na siya. National agenda, I don't think sila sa Supreme Court ng patakaran sa basta ang karma, hintay-hintay lang sa mga karma ng mga bes. Yun lang masasabi ko. Ha? Kayo, masaya pa kayo ngayon kasi ginigipit ang mga kaalyado ni Duterte. Pero hintay-hintay lang sa karma, bes. Okay? Hintay-hintay lang. Hindi sa lahat ng panahon, sabi nga ni Duterte, ay nasa taas tayo. Kaya nga ako, nandito na ako sa ilalim kasi dati naging presidente ako. Ngayon, tuwang-tuwa kayo. Nasa taas kayo. Tingnan natin yung pagbagsak ninyo. Kung hindi kayo pagtatawanan ng taong bayan, mas masakit yan eh. Mas masakit yan. Tingnan natin. Nagpunit ang mga tao, A and B. At yung extradition, para kay Bato. Palagi ko po hindi, dahil yung extradition rules sa lumabas ay sa kagalingan, iniisip at kagalingan sa plano. At nagkataon lang siguro yung finding. Pero kung ano man, ang extradition din ay tungkol sa pagpasa ng isang tao from one state to another. So, ay, nako. At ang pinaka-contexto po yan, may foreign warrant, may foreign law. So, nang ang bansa. Lagi niyong pinupuri ang ICC kasi alam nyo ang mga kalaban nyo ang huhulihin. Tingnan nga natin kung isa sa mga kakampi nyo ang huhulihin ng ICC, kung ganyan pa ba rin yung mga opinion nyo. Di ba? Ganun naman, di ba? Kasi kayo, pumapabor kayo ngayon sa ICC kasi pabor sa inyo ang sitwasyon. Tingnan lang natin kasi makakarma rin kayo soon eh. Pero hindi sa dun pa lang eh, hindi na katulad ng ICC. Dahil ang ICC po ay international law, international court. Magkaiba po yan dahil... Conte, wag mong ilapit masyado yung mukha mo sa camera. Lumalaki yung ulo mo. Parang dinosaur.
Parang T-Rex ba? Parang T-Rex, no? Sobrang laki yung ulo tapos maliit yung katawan. Gumanon kasi sa camera eh. Sa international court, tumali tayo dyan. At kumbaga, nagpasakop. Para talaga siyang dinosaur, no? Sorry, konti pasensya na konti. Doon sa batas ng Rome Statute. Kumbaga, basketball, sabi ko nga, NBA, foreign entity. Foreign entity, foreign popular, gano'n. At yung pong FIBA ay international at tumali tayo doon. Kaya kapag tinatawag tayo ng FIBA, pupunta tayo. Pero pag ang sila, tinatawag ng NBA, sino kayo? Kaya dadaan kumbaga ng CBA. Kaya yung extradition po, dadaan ng local court dapat. Opo. Sige, so kasi nga po yung po nangyari kay dating Pangulong Duterte, sa ngayon po na sitwasyon, ito ho ay lamang theoretical, sa sitwasyon po ni Senator Bato, hindi na pwedeng yun ang pagdaanan po na pamamaraan, yung bigla na lang siyang aarestuhin at isasakay ng eroplano. Yung pong arrest, yung process of arrest, medyo nasunod, may irregularity din sa proseso ni Duterte, kung ayon sa Rome Statute. Dapat po hinarap siya sa local court. Ito yung pinagtatanungan niya na Article 59 ng Rome Statute. Pero sa harap ng local court, ang tanong sa kanya ay, similar dun sa tanong ng mga judges dun sa ICC nung initial appealan, nalala niyo po yun, tinanong nga, anong birthday mo, anong pangalan mo, anong pangalan ng magulang mo, gano'n. 1, to determine identity. 2, to check if it's okay. Ganun siya, actually, si Duterte nun, okay ka lang ba? May nangyari bang rights violation? Ano yung proseso ng pag-aresto? And then thirdly, sasabihin na, kung gusto mong mag-interim release, mag-apply, okay lang din. So they have to tell him about the remedy. That's all. Sa extradition kasi, kaya doon kami medyo nag-isip pa, mas mahaba ang proseso kasi you have to prove the law. And that the law applies also to the Philippines, that it is an extraditable offense. You can even question the jurisdiction in a way of the court. Doon sa proseso sa Rome Statute, wala na pong ganon. You can only question the jurisdiction of the ICC, kumbaga, in the ICC, not in a Philippine court. Opo. Sige po. So, siguro ho naman, ito po ay wala pang kumpirmasyon from ICC. So, siguro pag dumating na yung pakakataon, we will cross the bridge ika nga when we get there kapag po nandidiyan na yan. Kasi ang inyo pong sinasabi, attorney, hindi yan, di ba? Kung hindi yan, meron ba? Ang tanong lang dyan, kailan ba ito ilalabas? Kasi po, kayo nakasisiguro, attorney, na meron at meron lalabas na arrest warrant coming from ICC against the senator. Yes po, dahil tinuturing na siya o nakikita na siyang co-perpetrator. At mismo, remember meron din itong inilabas na mga statements dati na pinalagan ni Attorney Kaufman, yung legal counsel ni Duterte doon sa The Hague, di ba? Matatandaan natin. So, huwag kayong masyadong magpapaniwala ng 100% dito sa babaeng ito kasi posibleng mali-mali rin yung mga sinasabi. Yun ang totoo. Senator De La Rosa ang nagsabi na umamin, di ba, na nag-kidney. Pinadala ka sa sabon, di ba to? Umamin si Senator De La Rosa na parang may nag-email kasi hindi namin pinansin. So, nagkataon kahit paano sa kanyang... Hindi niya pinansin kasi wala naman jurisdiction yung ICC dito eh. Di ba? Paano yan papansinin? Parte. Kaya nga ngayon ang paghihimok namin, mag-cooperate na lang po sa atin sa investigation. Mag-cooperate? Mag-cooperate? Kasi pabor sa inyo? Yung advice mo actually konti, no? Konti lang yung utak. Yung advice mo, grabe ka naman konti. Advisean mo si Bato na mag-cooperate na lang? Well, you have to advise like that because pabor sa inyo, pero meron namang abogado si Bato. Di naman siya bobo na pagkatao na hindi niya ipagtanggol ang kanyang sarili, di ba? Hintay-hintay ka lang, huwag kang masyadong excited ba? Too much excitement? Meron kasabihan dyan eh, too much excitement can sometimes kill you, di ba? Relax! Bago pa ma-public o bago pa siya maisuhan sa kasali ng warrant para it shows the state and its part. Sige po. Kailan po ang simula naman po nito pong proseso po ni dating Pangulong Duterte, ito pong pagbabasa sa kanya, itong confirmation po of charges? Alagay ko po sa susunod na taon kung magkaroon na ng trial. Manong Ted, ilagay ko lang yung alam mo, Manong Ted Filon huwag mo na lang yung tanungin kasi mas may alam ka pa niyan. Patungkol dyan kay Duterte. Tinanong niya kung anong mangyayari na doon sa ICC with Duterte, ano nang status. Mas mag-research ka na lang, Ted Filon. Huwag ka na lang magtanong sa kanya kasi puro naman yan pabula at kasinungalingan yung sasabihin niya. Ito yung klaseng attorney na galing-galingan ba? Di ba? Pinahiya nga ito ni Attorney Panelo kung matadadaan nyo, di ba? Ay, natukawa.